Walang diferensya nang ipinanganak si Mang Patricio. Pero 32 taon na mula nang huli siyang makakilos ng normal. Malakas at maliksi siya noong kabataan niya. Namasukan pa nga sa construction. Pero isang araw sa trabaho, hindi niya namalayang ang bakal na binubuhat ay napadikit sa isang live wire na kuryente si Mang Patricio. Siyempre bata pa ko, mga 16, iyak. Pag sabi ng doktor nga, puputulin daw, wala nang ibang medyos. Ayaw ko. Kailangang putulin ang mga kamay at kaliwang paa ni Mang Patricio. Ito, pag uwi ko na galing sa ospital, 5 buwan man ako sa ospital. Pag uwi ko, pagdating ko sa bahay, hindi ako tumatanggap ng bisita. Kapag mga pinsan, hindi ko tinatanggap. Siyempre, bumibisita sa akin, tumitingin. Bakit nagkaganon ang sitwasyon? Hindi ko tumatanggap, tumatago ako sa kwarto. Hindi naman naapektuhan ang ibang bahagi ng kanyang katawan tulad ng kanyang puso. Kaya para kay Mang Patricio, posible pa rin daw na siya'y umibig. Pero may tatanggap pa kaya sa kanyang kalagayan? Sasabihin ako sa iyo, wala naman akong inasahan nga may sasagot sa akin, kaya alam ko naman kung sino ako. Pero gusto ko lang ipalabas ang nandito sa loob. Sa inuupahang tirahan ni Mang Patricio, nakatira ang isang kaibigan at may kasama itong kamag-anak, si Esperanza. Unti-unting nahulog ang loob ng binata sa dalaga. Para kay Esperanza, hindi mahirap mahalin si Mang Patricio, kaya ito na nga ang pinili niyang maging kabiyak. Para daw akong nabulag. Bakit daw ano daw ako ng tao na mayroong kapansanan sa buhay. Sa tindi na marahil ng kanilang pag-iibigan, laging posible ang sabi ng iba'y hindi pwedeng mangyari. Hindi ko niisip ba nga magkaanak ko, kaya maraming nagsasabi sa akin nga, pag nakurinti raw, hindi na daw magkakaanak, na-steril na. Pag magkasakit ang mga bata, hindi yan siya matutulog. Siya ang magbantay sa bata, ako matutulog ako. Para makatulong sa kita ng asawa, si Mrs. tumatanggap ng labada. Ang tangi nilang hangad, mapag-aral ang 5 anak. Malinaw sa panganay na si Julian na nasa first year high school kung sino ang kanyang inspirasyon para maging scholar. Para hindi po si mama at si papa makagastos ng malaki at saka di po sila maghihirap sa paghahanap buhay. ₱300 ang upa ni Mang Patricio sa bahay. Pero ang kinatatayo ang lupa ay malapit ng bawiin ng may-ari nito. Pero paano kung demolition na? Yan ang ibang usapan naman yan pag dinimulis na. Sa bagay, may solusyon naman ng Panginoon kahit anong problema. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga anak nila ang higit na apektado. Kahit walang kuryente, pinipilit pa rin mag-aral. Mahirap po kasi kailangan po talaga malalaki yung mga grades mo. Tsaka pag hindi mo makuha yung gusto nilang grade na kunin namin, matanggal kami sa skala. Sa kalagayan ni Mang Patricio, walang katiyakan kung ang buhay niya ay giginhawa pa. Gayunpaman, patuloy siyang nangangarap ng kinabukasang may pag-asa para sa kanyang pamilya. Hindi pa katapusan ng mundo. Hindi dapat tayo surrender. Pansamantalang iniwan ni Mang Patricio ang kanyang tindahan para mamasyal. Yun na ang pagkakataon namin para umpisahan ang mga sorpresa para sa kanya. Nang pabalik na ang pamilya,
lihim naming inalis ang kabuhayan ni Mang Patricio. Nagtaka si Mang Patricio at nawala na sa pwesto ang kanyang tindahan. Sa ano? Sa Bayanihan. Bayanihan Elementary School. Malayo pa lang, may nakita ng pamilyar na istante ang mag-anak. Makita mo din eh. Hindi na ako maglalaba. Nandiyan naman, marami namang baligya. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaldero? Kasabihan nga, huwag nakatayo yung kaldero, swerte. Kapag nakataob, malas. Siyempre, nakita namin nakatayo. Bumulaga sa pamilya ang dagdag kabuhayan nila. Malaki na ng tulong sa amin yan. Malaki, lalo na sa pamilya ko. Siyempre, additional trabaho, additional income. Kumpleto ang karinderya, pati mga kaldero, aba, may mga ulam na rin. Hindi mo kami makapaniwala. Ganyan ang nangyari. Pero hindi yata nakakain ang laman ng isang lutuan. Magandang hapon po. Narinig namin yung wish nyo sa GMA. Ito first year high school pa lang, no? Nagwi-wish na makatapos ng college. Bigyan natin si Julian para wala nang problema. Makatapos siya. Ilan? Novian, wala ka ng problema. Mahalagang mahalaga po dahil hindi na po kami magbabayad sa pag-aaral. At hindi nga mga batang ubal. At may pahabol pang inabot sa kanila. Yan, di. Pag ano nga to, hindi ko man alam. Sagot na ng wish ko lang ang upa nila ng kalahating taon. Hindi na tulad noon. Ayan, parang komportable na kami. Kahiga ng maayos. Saka may ilaw na. Di tulad noon. Naway magtuloy-tuloy na ang pag-aninag ng liwanag sa buhay ng mga tulad ni Mang Patricio na napagtagumpayan ng kapansanan para ang pangarap ay makamtan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Vicky Morales, proud to be Kapuso. Kita-kita po tayo uli sa susunod na Sabado. Dito lang po, sa Wish Ko Lang. Walang imposible kung ito